Ano pa bang ginagawa mo sa church na yan? Ba't ba ayaw mong iwanan yung pastor na yan? Tingnan mo yung ibang mga kasama mo, umalis na. Ang sabihin mo sa kanila, kasi hindi lang na tinanggap ko yung gift of believing. Tinanggap ko rin yung gift of suffering. And now I'm willing to suffer for the sake of Christ. Yan ang tunay na Kristiyano. Kaya yung mga tinatawag natin backslider, question mark po yung mga yun. Anong sabi ng John, chapter 10 and verse 27? My sheep hear my voice and they follow me. Sino yung sheep? Sino yung tupa? Siya yung tunay na mananampalataya. Siya yung tunay na nanay Kristo. Siya yung tunay na yumakap at tumanggap sa biyaya ng Diyos nung marinig niya yung ebanghelyo na ipinangaral sa kanya. Yun yung sheep, yun yung tupa. At ang sabi ni Kristo, itong tupa niya na ito, hindi lang niya dinirinig yung salita, sumusunod pa siya. Nakuha niyo po yun? And this is the Word of God. Alam mo ninyo, yung tupa, pag umalis, anong gagawin ng mabuting pastor? Kasi yung sabi ng Biblia, si Kristo ang ating mabuting pastor. Kaya nga pangalan ng church natin Good Shepherd Kasi si Kristo ang mabuting pastor. At yung mabuting pastor, hindi siya maaaring mawalan o mamatayan ng kahit isang tupa. Pag nawalan siya ng kahit isang tupa, hindi siya mabuting pastor. Naunawa po ninyo? Pero hindi siya mawawalan ng kahit. Pag meron siyang tupa na lumayo, bilang mabuting pastor, sa tingin niyo, pababayaan niya yon? Hindi, di ba? Tatawagin niya yun sa pangalan. Pag hindi lumapit, susunduin niya ng kanyang ano yung hawak ng pastor? Tungkod. Susunduin niya ng tungkod. May kalawit yun, kakalawitin niya. Pag ayaw pa rin sa kalawit, babaliin niya yung paa. Tapos ipapasanin niya sa balikat niya, ibabalik niya dun sa kawan. Iyan ang tupa na totoo. Hindi yan tupa-tupahan lang. Okay? Yung tupa-tupahan, okay, ang sabi nga, yung Kristyanuhan, ang pupuntahan yan, langit-langitan lang. Oo. Pero yung totoong Kristiyano, sa langit ang punta niya. Bakit? Dahil kay Kristo. Oo. Alam niyo, may nabasa ako nung minsan, sabi niya, sinasabi mo, pupunta ka ng langit, sa church nga, di ka makapunta. May katotohanan yun. O, bakit? Kasi sabi ni Kristo, my sheep hear my voice and they follow me. Sinabi ba ni Kristo, my sheep hear my voice and maybe they will follow me. My sheep hear my voice and who knows, they might follow me. Yung ba yung sabi ni Kristo? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Pero bahala na sila kung susunod sila. Yung ba yung sabi ni Kristo? No. Ang sabi ni Kristo, my sheep hear my voice and they follow me. And God's word is absolute and definite. Bakit? Lahat ng tupa, totoong tupa, tinanggap nila yung gift of believing and suffering. So we were not only willing to believe. Kasi nung una, hindi rin tayo willing to believe Tingnan ninyo, 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. Anong sabi niya? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Or, rephrase po natin. For the preaching of the cross is foolishness to them that perish. But to us who are saved, it is the power of God. Power of God saan? Unto salvation. So sabi niya, sa atin na makaligtas, yung pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, sabi niya, ay kapangyarihan ng Diyos patungo sa ikaliligtas. Kaya nga, patuloy tayong nagbabiyahe doon sa narrow road. Bakit? At willing tayong magbiyahe doon no matter
magtagumpay kahit anong pagsubok. Bakit? Because we have received the gift of believing and suffering. Pero doon sa mga wala kay Kristo, ang sabi niya, yung pangangaral ng Ebanghelyo, kamangmangan sa kanila. At nung tayo wala pa kay Kristo, ganyan ang pangangaral ng Ebanghelyo sa atin, kamangmangan. But when God, by His divine providence, by His mercy and grace and love, binigay po niya sa atin yung kakayahan, yung pananampalataya at pagtitiis. Kaya ngayon, naging willing tayo na sumampalataya at willing tayo na magtiis. Kaya yung pananampalataya, oo, may pinanghahawakan tayong araw. Nung araw na sumampalataya tayo. Pero kung 10 taon ka nang tumigil sa paglilingkod sa Diyos, inaalala mo pa rin yun, ewan ko kung totoo pa yun sa'yo. Ano naman po ninyo? Oo. Ano sabi ng 1 John chapter 1 or chapter 2 and verse 19? Anong sabi niya? They went out from us. Umalis daw sila. Bakit? But they were not of us. O bakit sila umalis? Kasi hindi naman sila kaisa natin. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Kung kasama natin talaga sila, sabi nung nagsulat nito, si San Juan, walang duda, magpapatuloy sila kasama natin. Salita ng Diyos yan, kapatid. I'm not the writer of the letter, I'm just the mailman. Okay, ang sabi niya, but they went out that they might be made manifest that they were not all, lahat sila, lahat ng umalis, of us. So umalis sila upang makihayag lang na talagang hindi sila kasama natin. Nandito ka ngayon, purihin ang Diyos. Bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, sa susunod na 5 taon, sa susunod na 10 taon, 20 taon, 30 taon, kung buhay ka pa, nandito ka pa kaya? O naglilingkod ka pa kaya sa Diyos? O nahulog ka na rin doon sa malapad na daan? Malinaw ang salita ng Diyos, mga kapatid, na kung tinanggap mo yung gift of believing and suffering, the gift of believing of believing and suffering that you have received from God by His grace, through His mercy and love, will never fail. Tayong lahat ay tumayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan.